Ito ang nagiging dahilan kapag ang isang gobyerno ay walang malasakit at walang pag-aksyon sa problema ng bansa. Isa pa sa nakakahiya sa nangyayaring anomalya ng flood control project, na ikaw na mismo ang nasa kapangyarihan sa sarili mong bayan at bakuran ay hindi mo magawang solusyonan. Ang pagiging mahinang leader ng isang bansa ay nagre-resulta lamang ng pagbagsak ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Sila rin ang nagbibigay ng dahilan upang pag-isipan at paghinalaan ng mamamayan. Napilit iniiwasan ang dumi sa loob ng bakuran, na ngayon ay isa-isa nang naglalabasan. Ano man ang kanilang pagtatakip sa mga proyektong kanilang pinagtatakpan, ay hindi nila maiiwasan ang paglabas ng katotohanan sa gawa ng kanilang kapalpakan. Ito ang isang dahilan kung bakit mahahalata nyo ang pag-iwas ng imbestigasyon sa lugar kung saan nakatira ang Pangulo ng bansa na ngayon ay nabubulgar na magbibigay ng kaalaman sa taong bayan kung saan napupunta ang kanilang pinaghihirapan at binabayaran, na nagre-resulta ngayon ng pagkadismaya sa ating gobyerno na nagbibigay ng galit sa mamamayang Pilipino dahil sa pinaggagawa ng mga politikong ito sa pera ng taong bayan na walang pinupuntahan, na sila lang ang nakikinabang. Eto, panoorin nyo. Korupsyon dyan. Sana mapanood nyo to. Kasi hindi po biro yung dinadanas namin dito. Nagpastaw na dito, pa-rescue naman kami. Baka may makakita ng video na to, pa-share kami, nagpastaw na. Yung mga taga-barracks di pa nakakalabas, na-stranded na po, may mga bata po dito. Yun yung ano, baha. Abot ako, tres taas! Abot na doon kasi may ano, suko! Ayun na, nagtutulong-tulong na sila. Ano? Awanon. Hindi pa masyadong malakas yung baha. Wala na oh. Bumigay na yung flood control. Paghangatirang tayo ti bumigay. Ni? Ay iton. Maklaro tayo. Yan, kami kasi. Ni? Shit. Awanon. Ano ba yan? Maging sa Ilocos Norte na mismong probinsya ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga flood control project ang mga kumpanyang konektado sa mag-asawang Diskaya. Ang ilan, sira ng ating puntahan kahit Presidente, umaabot daw sa hanggang dibdib nila yung tubig. Dito sa bungad ng Aroma, Barangay Marulas, hanggang balakang ko yung tubig. Pero kapag pumasok kayo doon sa may looban, mas malalim yung baha. Ang sabi ng ilang nakausap kong residente, umaabot daw sa hanggang dibdib nila yung tubig ay doon sa looban. Labis na ikinakatakot ng mga residente yan, pati na rin yung lakas ng agos ng tubig dito. May flood control nito. Pagpitag. Ang mga nangyayaring ito ay nagpapakita kung anong uri ng mga politiko ang hangad nila sa kapangyarihan sa ating bayan, na nakikita nyo naman kung anong klaseng pagseserbisyo ang ginagawa ng mga ito na lalong nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari
Wala silang pagmamahal sa ating bansa. Sila ba ang maituturing niyong makakatulong sa atin? O tayo ang tumutulong upang baguhin ang kanilang pamumuhay upang yumaman sa kaban ng bayan, kundi sa pangsarili nilang layunin ang pagpasok nila sa gobyerno. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.